Magandang araw mga kaalaman na hinog. Sa pang-araw-araw nating buhay, halos hindi natin napapansin ang ating mga kamay na ginagamit natin sa halos lahat ng gawain, mula sa pagluluto hanggang sa pagtatrabaho. Pero alam nyo ba na ang ating mga kamay ay tagabalita rin ng ating kalusugan? Oo mga kaibigan, ayon sa mga eksperto, ang kamay ay parang salamin sa loob ng ating katawan. Sa pamamagitan ng pagtingin sa ating mga palad, daliri at kuko, maaari nating makita ang mga sinyalis ng iba't ibang sakit bago pa man lumala ang mga ito. Mula sa pangininig, pamamanhid, hanggang sa pagbabago ng kulay, lahat ng ito ay may sinasabi tungkol sa ating pangkalahatang kalusugan. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 babala sa kamay na dapat ninyong malaman. Mga palatandaan na maaaring may underlying health condition kayo na kailangang bigyang pansin. Pang-una sa ating listahan, pulang mga palad o palmar erythema. Napansin niyo ba na parang laging mamula-mula ang inyong mga palad kahit hindi naman kayo napasok o nag-ehersisyo? Ang kondisyong ito na tinatawag na palmar erythema na maaaring senyales ng iba't ibang sakit. Ayon sa mga dermatologists, ang pamumula ng palad ay maaaring dahil sa pagdilat ng maliliit na ugat sa ilalim ng balat at madalas itong nakikita sa mga buntis na normal lang daw. Pero kung hindi naman kayo buntis at patuloy ang pamumula, maaaring ito ay indikasyon ng liver disease o sakit sa atay, rheumatoid arthritis o thyroid problems tulad ng Graves' disease. May mga pagkakataon ding hereditary lang ito. Ibig sabihin, ipinanganak na kayong ganun. Ang payo ko, kung napansin nyong namumula ang inyong mga palad at hindi ito nawawala, lalo na kung may kasamang paninilo ang balat o pagkapagod, magpatingin na sa doktor para masuri ang inyong atay at thyroid function. Pangalawa sa ating listahan, pamamanhid o pangangati ng daliri. Madalas kayong nakakaramdam ng parang tinutusok-tusok o namamanhid sa inyong mga daliri, lalo na sa gabi. Ito ay maaaring senyales ng carpal tunnel syndrome o CTS. Ang carpal tunnel ay isang makitid na daanan sa ating pulso, kung saan dumadaan ang median nerve at mga litid na nagpapagalaw ng ating daliri. Kapag ito ay naiipit dahil sa pamamaga o pangangapal ng tendons, nagkakaroon ng pamamanhid, pangangati at panghihina ng kamay. Kadalasang itong nararanasan ng mga nagtatrabaho sa opisina, waiters at construction workers dahil sa paulit-ulit na galaw ng kamay. Pero bukod sa CTS, ang pamamanhid ay maaari ring senyalis ng diabetes o peripheral neuropathy, kakulangan sa vitamin B12 o thyroid problems. Ang payo ko, kung madalas kayong magising sa gabi dahil sa manhid na kamay, subukang gumamit ng wrist splint habang natutulog para diretsyo ang posisyon ng inyong pulso. Kung hindi ito gumana, magpatingin na sa doktor para sa tamang diagnosis. Pangatlo sa ating listahan, pangangatog o pangangatin ng kamay o hand tremors. Lahat naman tayo ay may kaunting panginginig ng kamay, lalo na kapag kinakabahan o maraming nainom na kape. Ito ay normal at tinatawag na physiologic tremor. Pero kung napapansin ninyong nanginginig ang inyong kamay kahit nagpapahinga lang ito ay maaaring senyales ng Parkinson's disease. Ayon sa mga neurologist, ang panginginig ng kamay sa Parkinson's ay kakaiba, parang may pill rolling motion, gaya lang paulit-ulit na pagdampi ng hinlalaki at hintuturo na parang may pinipinid na butones. Ang panginginig na ito ay nangyayari kapag ang kamay ay nakarelax at nakapatong lang. Samantala, kung nanginginig ang kamay habang gumagawa, halimbawa habang nagsusulat o kumakain, ito ay maaaring essential tremor na kadalasang namamana at hindi naman delikado. Ang payo ko, obserbahan kung kailan nanginginig ang inyong kamay. Kung ito ay nangyayari kahit nagpapahinga kayo, huwag baliwalain, magpatingin sa neurologist para sa tamang assessment. Pang-apat sa ating listahan, pamamaga ng mga daliri o finger clubbing. Napansin niyo ba na ang dulo ng inyong mga daliri ay lumalaki at nagiging bilog at ang mga kuko ay tila lumulutang o kurbado pababa? Ito ay tinatawag na finger clubbing at ayon sa mga eksperto, ito ay isang malaking babala na maaaring may problema sa inyong puso o baga. Karaniwang nakikita ang finger clubbing sa mga taong may chronic lung disease, lung cancer, congenital heart defects o endocarditis na infeksyon sa lining ng puso. Ano po ang dahilan?
Kapag kasi mababa ang oxygen sa dugo, ang katawan po natin ay nagre-respond sa pamamagitan ng pagdami ng blood flow sa dulo ng daliri, na nagre-resulta sa paglaki ng tissues. Ang payo ko, kung napansin ninyong unti-unting nagbabago ang hugis ng inyong mga daliri at kuko, lalo na kung kayo ay naninigarilyo o may kasaysayan ng sakit sa puso sa pamilya, magpatingin agad sa doktor para sa chest x-ray at iba pang tests. Pang-5 sa ating listahan, maputla at malalambot na kuko. Tingnan ninyo ng mabuti ang inyong mga kuko. Kung ang mga ito ay maputla, malalambot o may kakaibang hugis, maaring ito ay senyales ng anemia o kakulangan sa pulang selula ng dugo. Kapag anemic ang isang tao, bumababa ang oxygen na dumadaloy sa katawan, kaya ang mga kuko ay nagiging maputla at malutong. Bukod sa anemia, ang malulutong na kuko ay maaari ring indikasyon ng kakulangan sa vitamin A, vitamin C, biotin o zinc. Kung ang inyong kuko naman ay may lumulubog sa gitna, kilala sa tawag na spoon ales o koilonychia, ito ay mataas na senyales ng iron deficiency anemia. Ang payo ko, huwag baliwalain ang inyong mga kuko. Sila ang window sa inyong nutrisyon. Kung maputla at malutong ang mga ito, kumain ng mas maraming iron-rich foods tulad ng atay, manok at madadahong gulay at magpatingin sa doktor para sa complete blood count o CBC. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin, baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, pagbabago ng kulay ng daliri tulad ng puti, bughaw, pula. May mga pagkakataon ba na ang inyong mga daliri ay biglang namumuti, nagiging bughaw at saka mamumula kapag nalalamigan o na-stress? Ang pattern na ito ay klasikong senyales ng Raynaud's disease o Raynaud's phenomenon. Sa Raynaud's, ang mga daluyan ng dugo sa mga daliri ay sobrang kumikipot bilang response sa lamig o stress, kaya nawawalan ng blood flow at namumuti ang daliri. Kapag bumabalik ang daloy ng dugo, nagiging bughaw ito at pagkatapos ay mamumula na sasakit. Ang Raynaud's ay maaaring primary o walang ibang sakit at secondary naman na kaugnay ng autoimmune diseases tulad ng lupus o scleroderma. Ang payo ko, kung napapansin ninyong madalas magbago ng kulay ang inyong mga daliri, lalo na sa malamig na panahon, magsuot ng gloves at iwasan ang biglaang paglamig. Kung may kasamang pamamaga ng kasukasuhan o sugat na hindi gumagaling, magpatingin sa rheumatologist. Pang-7 sa ating listahan, mga bukol o nodule sa palad. Kung napapansin ninyo ang mga bukol o lumalaking tissue sa inyong palad at may kasamang unti-unting pagkurba ng singsing at maliit na daliri papasok, ito ay maaring Dupuytren's disease o Dupuytren's contracture. Ang kondisyong ito ay nangyayari kapag ang tissue sa ilalim ng balat ng palad ay lumapot at kumukunot, parang may hibla na humihila sa daliri pa umumbok. Sa pagtagal, maaaring hindi na maituwid ang apektadong daliri. Ayon sa mga orthopedic surgeon, ang Dupuytren's ay mas karaniwan sa mga taong may diabetes, heavy alcohol intake, naninigarilyo at sa may family history nito. Ang payo ko, kung may napapansin kayong bukol o kordon sa inyong palad, huwag ipagwalang bahala. Sa early stages, pwede pang mamanage ito. Pero kapag lumala na, maaaring kailanganin ng operasyon para maitaba ang bairit. Pang-8 sa ating listahan, masasakit na pulang bukol sa daliri. Ito ay isang seryosong babala. Kung may lumitaw na masasakit na pula o lila na bukol sa inyong mga daliri, lalo na sa mismong dulo, ito ay maaaring Osler's nodes, isang senyales ng infective endocarditis, isang malubhang impeksyon sa lining ng puso. Ang endocarditis ay kadalasang sanhi ng bakterya na pumapasok sa daluyan ng dugo at kumakapit sa mga balbula ng puso. Bukod sa Osler's nodes, maaari ring lumitaw ang Janeway lesions, mga flat, walang sakit na pulang spots sa palad. Ang kondisyong ito ay medical emergency at nangangailangan ng agarang atensyon. Ang payo ko, kung kayo ay may sakit sa puso, may pinagdaan ng operasyon o may mahinang immune system at biglang nagkaroon ng ganitong mga bukol sa daliri na may kasamang lagnat, panghihina o hirap sa paghinga,
pumunta agad sa ospital. Huwag maghintay. Pangsyam sa ating listahan, pagkakaroon ng trigger finger o daliring kumakatal. May napansin ba kayong daliri na kumakatal o napipintong biglang umiiksi kapag sinusubukan ninyong ituwid? Halimbawa, gigising kayo sa umaga at ang isang daliri ay nakabaluktot at parang may pumipigil para ituwid ito at natuton kapag pinilit. Ito ay tinatawag na trigger finger o stenosing tenosynovitis. Nangyayari ito kapag ang litit na nagpapagalaw ng daliri ay lumapot at hindi na makadaan ng maayos sa puli nito. Ang trigger finger ay mas karaniwan sa mga taong may diabetes, rheumatoid arthritis at thyroid disease. Ang payo ko, sa early stages, ang trigger finger ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng pahinga, splinting o corticosteroid injection. Kung hindi ito gumana at madalas nang pumipintong masakit, maaaring kailanganin ng minor surgery para paluwagin ang puli. Kung mayroon kayong diabetes, siguraduhin kontrolado ang blood sugar dahil nakakaapekto ito sa kalusugan ng tendons. At ang pangsampu sa ating listahan, pananakit ng kaliwang kamay na kumakalat sa braso. Ito ang pinakamahalaga at pinakadelikado sa lahat. Kung kayo ay nakakaranas ng biglaang pananakit ng kaliwang kamay na kumakalat paakyat sa braso, balikat o panga, ito ay maaaring senyales ng atake sa puso o myocardial infarction. Hindi lahat ng atake sa puso ay may matinding pananakit ng dibdib. Marami ang nakakaranas ng silent symptoms, lalo na ang mga babae. Ang pananakit ay maaaring may kasamang hirap sa paghinga, pagpapawis, pagkahilo o pagduduwal. Kung biglaan at matindi ang pananakit at may kasamang paninikip ng dibdib, huwag nang magdalawang isip. Ang payo ko, tumawag agad ng emergency o pumunta sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay ng tulong, umupo ng tahimik at huminga ng malalim. Huwag magmaneho papunta sa ospital, magpatulong sa iba o tumawag ng ambulansya. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat segundo ay mahalaga. Mga kaalaman na hinog, mahalagang tandaan na ang 10 babalang ito ay posibleng senyales ng mga sakit. Hindi nangangahulugang may sakit na kayo kapag nakaranas kayo ng isa rito. Marami sa mga sintomas na ito ay maaring dahil lamang sa simpleng pagod, kakulangan sa tulog o hindi tamang posisyon ng kamay habang natutulog. Pero ang mahalaga ay maging mapagmatsyag tayo sa mga babala ng ating katawan. Kung kayo ay may naramdaman na sintomas sa mga nabanggit, huwag mag-self-diagnose. Magpatingin sa inyong doktor para sa tamang check-up at laboratory tests. Mas mainam ng sigurado kaysa magsisi sa huli. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga magulang, lolo at lola at sa lahat ng mahal natin sa buhay. Baka ito ang maging daan para maagapan nila ang isang malubhang karamdaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo palagi at God bless po sa ating lahat.